Ang ating Bombo News Analysis ay kaugnay sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawiin ang perang ninakaw sa kaban ng bayan ni atid ni Bombo Kervin Gaman. Magandang hakbang ang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawiin ang perang ninakaw sa kaban ng bayan. Tugon dito, tiniyak ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na sisikapin ng pamahalaan na mahabol at maibalik ang pondong nawaldas sa mga pumalpak at tiwaling proyekto. Sa kasunduang nilagdaan ng Department of Public Works and Highways at Insurance Commission o IC, gagamitin ang insurance o performance bond upang mabawi ang bahagi ng pondo mula sa mga GAS at substandard projects, mga proyektong ginamit ng ilang mapagsamantalang opisyal at kongresista at kontratista para sa pansariling kapakinabangan. Ayon sa kasunduan, maaring maibalik ng gobyerno ang hanggang 30% ng kabuang halaga ng bawat proyekto. Binigyang diin ni Dizon na hindi sapat na makulong lamang ang mga sangkot. Kailangang maibalik din ang perang ninakaw sa taong bayan sapagkat bawat pisong nawala ay katumbas ng isang kalsadang hindi natapos, tulay na hindi na itayo at serbisyong hindi na ibigay sa mga Pilipino. Ngayon man, dapat tiyakin ng pamahalaan na hindi mananatiling pahayag lamang ang mga ito. Kailangang maramdaman ng taong bayan na may tunay na pananagutan mula sa mga pumirma ng kontrata hanggang sa mga kumita sa ilalim ng mesa. Ang mga lumapastangan sa tiwala ng publiko ay dapat harapin ang batas at ibalik ang perang kanilang ibinulsa. Ang panawagan ng bayan ay malinaw, hustisya at pananagutan. Kung seryoso ang Administrasyong Marcos sa laban kontra korupsyon, dapat itong mapatunayan sa gawa sa pagbabalik ng bawat pisong ninakaw at sa pagtiyak na walang makakatakas sa kamay ng batas. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gaman, Basta Radyo, Bombo!